naman ngayon ang graduation o pagtatapos. Pero mabuti pa nga raw ang mga estudyante. Pagbutihan lang nila ang kanilang pag-aaral, tsak na matatapos at matatapos din ang kanilang mga paghihirap. Hindi katulad ng mga nawawalan ng mahal sa buhay. Hindi nila malaman-laman kung hanggang kailan maghihirap ang kanilang mga kalooban. Magandang gabi. Ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Tonight on Reunions, dahil masyadong tutok sa trabaho, halos nawala na ng oras si Jesseline sa kanyang anak na si Jason. Hanggang noong Disyembre, nawala na lang ito at magpahanggang ngayon, wala pa ring balita si Jesseline kung nasaan na ang kanyang anak. Sana naman anak maintindihan mo ako dahil hindi lang naman ikaw ang binubuhay ko. Tatlo kayong magkakapatid. Kaya anak, kung nakikita mo si mama ngayon, sana naman anak, bumalik ka na sa akin. Sa aming paghahanap, tumugma sa mga deskripsyon ni Jason ang batang ito na nasa isang shelter sa Valenzuela. 26 na taon mula nung huling nakita ni Emmanuel ang kanyang ama at titibayan na raw niya ngayon ang kanyang loob na hanapin ito. Ay, kung sa ngayon, alam ko, matanda ka na rin. Naintindihan ko naman po yun. Sakasakaling wala kang hanapin kami. Nandito po ako, hanapin po kita. Sana po magkita talaga tayo. Gustong-gusto na po talaga kita makita. Pero nung hinanap na namin ang ama ni Emmanuel, nagulat kami sa aming natuklasan. Nabulag na pala ito ng karamdaman. Yun nasabi lang ng doktor sa akin mana-mana daw, glaucoma. Pero hindi pa ako sumangguni sa ibang doktor. Dahil nga sa kawalan Lahat ng yan, dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions. Sa kagustuhan ng mga magulang na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak, todo kung sila'y kumayod. Yun nga lang, sa sobrang pagtutok nila sa hanap buhay, hindi nila namamalayan, napapabayaan na pala nila ang kanilang mga anak. Mga magagara at pang-export quality na mga figurine. Sa paggawa ng mga ito, ekspertong-eksperto si Jesseline, 42 years old. Pakiramdam nga niya, ang sobrang dedikasyon niya rito ang naging dahilan para mawala ang pinaglalaanan niya ng kanyang hirap at pagod. Ang kanyang anak na si Jason, special child. Kwento ni Jesseline, pansamantala niya munang iniwan si Jason noong Disyembre sa lola nito sa Bikutan. Nais kasi ni Jesseline na tutukan ang kanyang trabaho. Si Jason kasi may diferensya siya, bali autistic siya. Bali ang ginagawa niya, pag nakakalingat siya sa mga nag-aalaga sa kanya, tumatakas siya talaga. Dati talaga siyang nawawala. Kumbaga, pagdating ng hapon nakukuha rin. Kaya lang itong nung December 28 nga, yun, tuloy-tuloy siyang nawala. Hanggang ngayon, di ko para nakikita. Ngayon, lalo nang nababalisa si Jesseline, lalo pat kalat ang balitang di umano, may mga sindikatong dumudukot ng mga bata. Kasi balita na may mga talagang nawawala mga bata, tapos yung kinukuha rin yung mga laman loob. Bago pag binabalik din yung bangkay ng bata, kaya lang may laman ng 10,000 yung tiyan. Ayun ho ang inaalala ko, baka hindi ko sa hinihingi. Kaya lang, nag-aalala rin po ako para kay Jason.
Sa 3 buwan na ngayong pagkawala ni Jason, halos hindi na raw makapaghanap buhay ng matino si Jesseline. Kapag naalala ko siya, yung bang parang yung hindi ako makaano sa trabaho ko, hindi ako makapag-concentrate sa trabaho ko, parang matamlay. At paminsan-minsan, pilit na lang niyang pinapasaya ang sarili sa paggunita ng mga alaala ng anak. Diba o ganyan, kunyari may nalulungkot ako, nandyan yung inaamo-amo niya ako, yung hinahawak-hawakan niya ako sa hinahawak-hawakan niya ako sa likod. Tapos pag kunyari nag-iyak-iyakan ako, yung kala niya totoo yung inaano ko, totoo umiiyak ako, parang nadaramdaman niya na ganun ang parang umiiyak din siya. Dahil sa labis na pangungulila, si Jesseline hindi napigilang manawagan. Ay, Jason anak, alam ko alam kong di mo ako na pasensya ka na kung sa ganyang hindi mo naguguluhan ka dahil kung saan kita iniiwan. Sana naman anak maintindihan mo ako dahil hindi lang naman ikaw ang binubuhay ko. 3 kayong magkakapatid. Kaya anak, kung nakikita mo si mama ngayon, sana naman anak, bumalik ka na sa akin. Ang pakiusap na ito ni Jesseline, pilit naming didinggin. Ayon kay Jesseline, Jason de la Cruz ang buong pangalan ng kanyang anak. 10 taong gulang na raw ito ngayon at meron itong autism. Hindi rin daw ito nakakapagsalita. Maputi ito at may kalaparan ang noo. Matapos ang aming panayam kay Jesseline, hindi na nagsayang ng oras ang aming grupo. Una muna naming tinignan ang database ng aming programa. Naglalaman ito ng mga isinumiting larawan sa amin ng mga shelter ng mga kliyente nilang may autism. At dito namin napansin ang malaking pagkakahawig ng batang ito na ayon sa aming record, nasa pangangalaga ng Community Social Welfare Development o CSWD sa Valenzuela. Doon na kami agad pumunta para kumpirmahin kung ito nga ba ang hinahanap na anak ni Jesseline. Good afternoon po, ma'am. Ako po si Tonton Chua ng Reunions. Tatanong ko lang po, tatanong ko po kung ito nga po yung batang pinadala po niyo sa picture sa amin. Kasi kahawig po Pa-confirm lang po. Jason de la Cruz. Opo. Meron kaming kamukha dito na batang ito. Si Moy Moy ang tawag namin sa kanya. Sige po, ma'am. Check po natin. Parehong-pareho sila, di ba? Opo. Ma'am, paki-compare lang po ulit kung siya nga po talaga si Moy Moy po ba? Tawag po ninyo? Si Moy Moy nga, siya nga. Siya pala si Jason de la Cruz. Opo, ito po yung binigay sa amin ng mga magulang. 10 years old. Ang aming dental assessment kasi is 9 years old siya. At nung aming nakita si Moy Moy, kapansin-pansin talaga, lalo na sa personal, ang malaking pagkakahawig nito kay Jason. Ayon sa mga social worker, mahigit 2 buwan nang nasa kanilang pangangalaga si Moy Moy. Si Moy Moy po ay tinurn over sa tanggapan ng City Social Welfare and Development Office ng Valenzuela noong January 7, 2008 from Barangay Gente de Leon. Siya ay nakita ng isang PUJ driver sa terminal na nakasakay doon sa kanyang jeep. At kahit nga raw hindi nakakapagsalita si Moy Moy, ramdam na ramdam pa rin daw nila ang pagiging malambing ng bata. Malambing siya yun, mahilig siyang mag-kiss sa matatanda. At saka pagka merong dumadating, talagang nagbe-bless siya, nagmamano siya. Isang bagay yun na kapuna-puna sa kanya. At kahit nga raw special si Moy Moy, hindi naman daw ito alagain. Marunong siyang sa sarili niya, pagkain, marunong siya mangutsara, paliligo, marunong din siya. At konti na lang inaalala namin sa kanya, yung medyo pilo nga siya, yun ang inaalalayan namin sa kanya.
Ayon pa sa kanila, kapansin-pansin din daw ang pagkahilig ng bata sa susi. Mahilig siya sa susi. Isang bagay yon na lahat kami sa aming center ay napuna. Mahilig siya talaga sa susi. Huwag kang malilingat at makukuha niya yung susi. At kahit nga raw malayo si Moymoy sa kanyang pamilya, hindi naman daw ito hinahayaang malungkot ng mga tiga CSWD. Simula nung napunta naman sa amin si Moymoy, wala naman siyang yung parang namimiss niya yung parents niya, ganon. Maybe nalilibang kasi siya. Ngunit nung aming ipakita sa bata ang larawang ito, tila ba muli niyang naaalala na may pamilyang naghihintay sa kanya. Sa puntong ito, lalo lang lumakas ang aming hinala. Hindi malayong siya na nga ang hinahanap na anak ni Jesseline. Matutuldukan na nga kaya ang mag-iisang daang araw ng paghahanap ni Jesseline sa kanyang si Moymoy. Kinabukasan, agad na naming sinundo si Jesseline. Ang alam lang niya, maglilibot lang kami para muling hanapin si Jason. Wala siyang kakutob-kutob. Dinala na namin siya mismo sa kanyang munting anghel. Si Jason, hindi man makapagsalita, tila pilit pa ring ipinapaliwanag sa kanyang ina ang nangyari sa kanya. Ano po yung nararamdaman ninyo? Masayang masaya po at nakita ko rin ang anak ko sa wakas. Matapos ang kanilang madamdaming pagkikita, sinamahan namin ang mag-ina sa kanilang dinner date. Si Jason, sweet na sweet sa kanyang mama. Tila ba binabawi ang mga oras na nawalay siya rito. Sa harap ng pagkain, parang nalimutan na ng dalawa na 78 days silang nawalay sa isa't isa. Ang bawat hirap at pagtsatsaga sa trabaho, natural lang na ialay natin sa ating pamilya. Pero huwag sana nating kalilimutang bigyan ng karampatang oras at atensyon ang ating mga anak. Lalo pat sila naman talaga ang punot dulo ng lahat ng ating pagsisikap. Si Maylin Castillo, 13 years old, 4'11 ang taas, huling nakita February 24, 2008 sa Pasig City. Si Dennis Laurente, 25 years old, 5'7 ang taas, Kayumanggi, huling nakita March 3, 2008 sa Calao Street, Manila. Si Oscar Saavedra, 74 years old, medyo kulot ang buhok, huling nakita March 3, 2008. Si Jean Doe, 20 years old, 4'11 ang taas, medyo payat at balingkinitan ang katawan, huling nakita sa Tandang Sora, Quezon City. Si Paul James Mendoza, 25 years old, medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip, huling nakita March 8, 2008 sa San Roque, Pasig City.
Lumaking walang ama si Emmanuel. Maliit pa lang daw kasi siya nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. At ngayon, 26 na taon na ang binibilang na wala siyang ugnayan sa kanyang ama. At sa bawat araw na nagdaraan, laging ito raw ang laman ng kanyang isip. Pokpok, asintada, anilyo. Yan ang mga importanteng gawain sa pagpapatayo ng bahay. Tinitiyak na ang bawat pundasyon matibay. Alam itong lahat ni Emmanuel, 29 years old, construction worker. Katulad nitong ginagawa ko, lalagyan ng simento yung hollow blocks. Ang tulad din yan, nabubuo siya unti-unti. Tulad din ng ginagawa ko, umulog ako sa inyo, unti ko rin mabubuo yung pamilya ko. Kung anong tibay ng mga bahay na kanilang ginagawa, siyang rupok naman daw ng naging samahan ng kanyang ama't ina na naging dahilan para lumaki siyang uhaw sa kalinga ng kanyang ama. Ginagawa kong pagbuo ng mga bahay, ganyan, step by step. Kumaga ito po yung pinakamalaking pundasyon na pag nakita ko po tatay ko, siya yung pinakabubuo talaga ng pamilya namin. Kami na yung pinaka-aagapay sa kanya na sakali mang buhay pa siya. 3 taon pa lamang noon si Emmanuel nung naghiwalay ang kanyang mga magulang. Bata pa ho kasi ako noon, nung iniwan ako ng tatay ko, tapos nagkaano kasi sila nila nanay, tatay, yung nagkahiwalay sila, kaya yun, naiwan kami. Ito ang naging rason para malayo siya sa kanyang ama at lumaki kasama ang kanyang nanay at ang bagong pamilya nito. Katulad ng inasahan, malaki ang naging epekto nito kay Emmanuel. Sa akin siguro ang pinakakulang lang talaga yung pinakapatnubay ng magulang. Pero sa akin po, wala naman po sa akin yung hinagpis o yung parang sa kanya. Gusto ko lang po siyang makapiling, makita. Pag sakaling magkita kami, masaya, yung wala na yung malungkot na pangyayari. Basta sino man siya, sino rin ako. Importante, isang dugo lang kami. Umaasa man siya na makita muli ang kanyang ama, nangangamba naman siyang baka ikaila lamang siya nito. Kaya kahit pilitin niya mang sabihin na hindi niya ako anak, sa puso't damdamin niya, mararamdaman niya na anak niya ako. Ano't anuman, mangyari na raw ang dapat mangyari. Desidido na ngayon si Emmanuel na hanapin ang kanyang ama. Ay, kung sa ngayon, alam ko, matanda ka na rin. Naintindihan ko naman po yun. Kung sakasakaling wala kang hanapin kami, nandito po ako, hanapin po kita. Sana po magkita talaga tayo. Dahil gustong-gusto na po talaga kita makita. Tapos, sana po, sa ngayon, yung kalusugan po, medyo okay po ngayon sana. Gagawin naman namin ang lahat para mahanap ang haligi ng tahanan ni Emmanuel. Ayon kay Emmanuel, Manuel Magat Cañeda ang buong pangalan ng kanyang ama. Tinatayang 62 years old na ito ngayon. At huli niya itong nabalitaang naninirahan sa Nasugbu sa Batangas. Dito na agad nakipag-ugnayan ang aming programa sa Comelec para kumpirmahin kung saan nakarehistro ang ama ni Emmanuel. Eh, tatanong ko lang po kung nasa database niyo po ba nangingalang Manuel Magat Cañeda? Mali lang check ko lang Okay po. Pero kung nag-positive na yun, Yes po. Manuel Magat Cañeda, Opo. database namin, ito po yung address. Sa ano po? Barangay Kalayo, Barangay Kalayo. Barangay Kalayo, Batangas. At dahil sa positibong balita, tinungo na ito ng isa pa naming grupo upang tuntunin na ang eksaktong kinaroroonan ni Mang Manuel. Matapos ang 3 oras na biyahe, narating rin namin ang Barangay Kalayo. Dumiretso muna kami sa Barangay Hall, pero minalas namang wala kaming nadat ng tao roon. Kung kaya't minabuti na lang naming magtanong-tanong. Barangay Kalayo, hindi po ba? May kilala po kaya kayong Manuel Magat Cañeda? Wala po. Hindi ko po alam. Ano yata? Parang meron ako nakikilala niya sa banda lang pero hindi ko lang kabisado kung sino
Maning ata yan. Maning ba? Maning. Pagtanong nyo na lang po dyan sa banda po diyan, men. Kamag-anak po nila. Oo, kamag-anak. Araw po, sa programa po kami ni Miss Jessica Soho, yung reunions po. Balik, hinahanap po kasi namin si Manuel Cañeda. May kilala po kayo. Tila musika sa aming tenga ang aming narinig. Heto, nasa harapan na pala namin ang magiging susi sa kinaroroonan ni Mang Manuel. Hanggang sa dinala na niya kami sa di umano bahay ni Mang Manuel. Banay. Ito, Banay. Adel. Sa pagkakataong ito, nagulat naman kami sa aming natuklasan. Si Mang Manuel, 3 taon na palang bulag. Yun ang sabi lang ng doktor sa akin eh. Mana-mana daw, glaucoma. Pero hindi pa ako sumangguni sa ibang doktor. Dahil nga sa kawalan eh. At kahit pa hindi na niya masisilayan ang anak na si Emmanuel, nais pa rin daw niyang makasama ito. Nais daw kasi niyang ipaliwanag sa anak ang punot dulo ng pagkakahiwalay nila ng landas. Kwento ni Mang Manuel, madalas daw silang nagtatalo noon ng ina ni Emmanuel. Yun nga ang dahilan. Sobrang seloso. Saka maingay, matakay. Lagi lang ganun ng ganun. Tuwing dakating ako galing sa trabaho. Ganun lang ganun ang inaabot ko. Nagsawa na ako, kaya umalis ako. Mula noon, tuluyan na ngang nag-iba ang pundasyon ng kanilang tahanan. Dito na nagpakalayo si Mang Manuel hanggang sa bumuo na rin siya ng bagong pamilya at nagkaroon ng mga anak. Ngayon, sa madilim niyang mundo, ang isa pa niyang anak na si Richard ang gumagabay sa kanya. Tatay ko po siya, tapos utang po namin sa kanya yung buhay namin. Dahil kung wala po siya, wala po rin kami dito. Dahil nagsisilbi rin akong mata sa tatay ko. Gayunpaman, sa tuwi-tuwi na, naaalala pa rin daw niya ang anak niyang si Emmanuel. Wala, hihingi ako ng sorry. Saka hihimukin ko silang dyan na tumira sa akin. Ang wish ko lang sana magandang kalagayan nila ngayon. At hindi sila kasi nung nagkakaroon ng problema. Ngunit hindi man maibalik pa ang paningin ni Mang Manuel. Pakiramdam niya ay muling magliliwanag ang kanyang mundo kapag nakita na niyang muli ang anak na 26 na taong nawalay sa kanya. Minsan nang naghanap si Emmanuel sa Nasugbu, Batangas sa ama na magtatatlong dekada na niyang hindi nakikita. Pero hindi niya ito nakita doon. Sa pananaliksik ng aming programa, lumalabas na naroon pa rin ang ama ni Emmanuel. Yun nga lang, nung ito'y aming matagpuan, 2 taon na pala itong bulag. Kinabukasan, binalikan namin si Emmanuel upang isama siya sa kinaroroonan ng kanyang ama. Kasama ang kanyang kaibigan, babiyahe pa kami ng 3 oras papuntang Nasugbu sa Batangas. Medyo nakabahan. Nakabahan ako, di ba? Isip ko anong mangyayari mamaya. Nung mga oras namang yon, kasakasama ni Mang Manuel ang anak niyang si Richard. Pilit sa kanya nitong inilalarawan ang ganda ng kanilang kapaligiran. Ang hindi alam ni Mang Manuel, mas maganda ang balitang bubungad sa kanya. Ang muling pagtatagpo nila ng anak niyang si Emmanuel. Magtatanong lang po sana ako kung kilala niyo po ba si Manuel Magat Cañeda? Ako ho, yan. Ako po si Emmanuel Manuel? Francisco Cañeda. Oh, dito ka pala? Ako, tay. Oh. Dito ka na nakatira? Hindi po, ninanap ko po kayo. Mula nang mawala kayo sa Bagabantay. Opo. Nanap ko na kayo. Pupunta ako sa iyong lola. Wala na po si Lola, kamamatay lang po. Sa Dasmariñas, Opo. ABC. Opo. Wala naman na ibigay sa akin informasyon. Andun si Veronica. Opo.
Sabi sa akin, doon ko daw hanapin sa Kamarin. Napatira ba sa Kamarin? Opo, doon po kami nakatira. Kaya po, hinanap po kita. Ang mag-ama tila hindi maubusan ng mga kwento. Ito, biglaan itong mata ko nabulag eh. Ganun po ba? Parehas naman na tayo. Ako medyo malabo na rin yung mata ko eh. Bakit? Ito yung sa ano. Dito sa kanan. Doon sa yung tinamaan ng tabo ng nanay mo? Opo. Ito. At ipinakilala naman si Emmanuel sa kanyang kapatid sa ama na si Richard. Ito si Richard. Itong bunso ko ngayon. Manuel, kuya mo. Kuya mo, Richard. Kung gusto mo tumira sa akin, doon ka na lang sa akin. Kaya lang, mahirap din ang buhay namin doon. Sanay naman po ako sa hirap. Maya-maya lang, may dala sanang regalo si Emmanuel sa ama. May dalang ako pong litrato niya, yung mga ano, sa ceramics pa ho. Yung malago pa ang buhok ko? Oo, malago pa. May dala ka ba? Oo po, kaso hindi na ko makikita eh. Hindi ko na kanina masusita eh. Yung anak ko makikita niya. Ito. Chart na ng mga... Ano ni tatay nung bata pa. Ito siya. Yan. Yung malago ang buhok. Yan, siya yan. Kasama yung mga kasama niya sa trabaho. Marami ba kami dyan? Opo. 5 kayo, hindi. 5 kayo, hindi. At dahil sa nalamang kalagayan ng ama, ginusto pa ni Emmanuel na ipagkaloob ang kanyang mga mata upang makakita lamang ito. Sana po kung magkakapera ako, ganun. Papacheck up ko si tatay. Kung pwede pang makakita para makita niya naman kami, mga magkakapatid na yun, sama-sama. Ganun. Kung kaya ko lang ibigay yung mata ko ibigay ko para sa kanya. Sa aming nasaksihan, tila baliwala na sa mag-ama ang pait ng kahapon at sa kanilang muling pagkikita, nakikitang sabik na sabik sila sa isa't isa. Kahit hindi na raw masilaya ni Mang Manuel ang kanyang anak dahil sa kanyang kapansanan, hindi naman ito hadlang para magpakatatag sila. Lalo pat ang mga unos ng buhay, pwedeng subukan muling gibain ang kanilang ugnayan. Mabuti na lang at matibay na ngayon ang kanilang big kiss, pinagtibay ng 26 na taong pagkasabik sa isa't isa. Si Ignacio Arambulo, 76 years old, medyo kulot ang buhok, huling nakita sa Binondo, Maynila. Si Kim Tagalogan, 21 years old, 5'7" ang taas, maputi at medyo payat, huling nakita March 2, 2008. Si Ernesto Garcia, 68 years old, medyo payat at manipis ang buhok, huling nakita sa San Pedro, Laguna. Si Rodolfo Dalisay, 43 years old, Kayumanggi, huling nakita March 3, 2008 sa Quiapo, Manila. Si Pipe Adriano, 37 years old, may balat sa binti, huling nakita February 22, 2008 sa Antipolo. Narito ang ilan sa mga kasong inilapit sa aming programa. Si Maria Corazon Banaag, 69 years old, maputi ang buhok at may nunal sa batok, huling nakita sa Pasay City. Si Michael Capate, 18 years old, Kayumanggi at may kulay ang buhok, huling nakita sa Sangandaan, Caloocan City. Si RJ Dizon, 5 years old, huling nakita March 10, 2008 sa Barangay Silangan, Quezon City. Si Daycare Mozo, 21 years old, 5'4" ang taas, medyo maputi at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita July 2007 sa Batasan Hills, Quezon City. Si Raymond Faustino, 20 years old, may kapansanan sa pag-iisip. May tattoo sa kamay at braso. Huling nakita February 27, 2008 sa Alabang, Muntinlupa City. Si Ernesto Garcia, 68 years old, medyo payat at manipis ang buhok, huling nakita sa San Pedro, Laguna. Si Rodolfo Dalisay, 43 years old, Kayumanggi, huling nakita March 3, 2008 sa Quiapo, Manila. Si Pipe Adriano, 37 years old, may balat sa binti, huling nakita February 22, 2008 sa Antipolo City. Si Oscar Saavedra, 74 years old, medyo kulot ang buhok, huling nakita March 3, 2008. Si Jean Doe, 20 years old, 4'11" ang taas, medyo payat at balingkinitan ang katawan, huling nakita sa Tandang Sora, Quezon City.
Si Paul James Mendoza, 25 years old, medyo mataba at may kapansanan sa pag-iisip. Huling nakita March 8, 2008 sa San Roque, Pasig City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Tuloy-tuloy pa rin po ang countdown na nasimulan natin sa Sana'y Muling Makapiling dito sa Reunions. At masaya ko pong ibabalita sa inyo na umabot na sa 307 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na natin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Kumpiyansa po kaming madadagdagan pa ang bilang na yan basta't nariyan lamang kayo na sumusubaybay at sumusuporta sa aming programa. Magandang gabi po. Ako si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Martes. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.